kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan at di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking amay patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama, at nanggigilalas kayo. Kung paanong binuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilapat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyong darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makikinig sa Kaniya ay mabubuhay. Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko.
hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kung hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Maliwanag po na narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno. Sinabi niya, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang. Ang ginagawa niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ito mula sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno at kaniyang ipinaliwanag na ang kaniyang pagkilos ay batay sa pagkilos ng Ama. Kaya nga kung ang ating Diyos Ama ay isang misyonerong Diyos, ang anak din ay isang misyonerong anak. Kung ang Ama ay puno ng kabutihan, gayon din naman ang anak ay puno ng kabutihan. Kung ang Ama ay puno ng kabanalan, gayon din ang anak puno ng kabanalan. Marahil marami sa atin ang magtatanong, kung gayon, Father, noong isinugo ba ng Ama ang kaniyang anak sa mundo, ay nagpabaya ba ang Ama? Pinabayaan ba niya ang kaniyang anak na maghirap at magpasakit sa krus na nag-iisa? Maliwanag po ang sagot, hindi. Ang ating Amang nasa langit, kailanman hindi nagpabaya. Ang ating Diyos Ama, kailanman hindi tayo pinabayaan. Maaari ngang mas masakit pa ang makita ng isang ama ang paghihirap ng kaniyang anak. Uulitin ko po, mas maaaring mas masakit pa na nakikita ng ama na ang kaniyang anak walang kalaban-labang nakikita ang paghihirap nito at pagpapakasakit sa krus. Sa bawat paghihirap, sa bawat pagpapakasakit ng Ama, ay naroroon ang isang Ama. Uulitin ko po, sa bawat hirap at pagpapakasakit ng anak, ay naroroon ang isang Ama. Sa bawat sugat at paghihirap na tiniis ni Jesus Nazareno, naroroon ang kaniyang Diyos Ama na nanahihirapan din at nararamdaman ang kaniyang pinagdadaanan. Kaya nga ang Diyos Ama, patuloy ang pagdamay at patuloy ang pagkalinga. Subalit ipinahintulot niya ito dahil ako ay mahalaga. Dahil ikaw ay mahalaga. Dahil tayong lahat mahalaga sa Diyos Ama. Bawat isa sa atin, iniibig niyang tunay na kahit ang kaniyang bugtong na anak ay handa niyang ibigay para sa katubusan ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ngayon ay may buhay at umiiral.
Uulitin ko, sapagkat napakahalaga nito. Huwag na huwag nating kakalimutan na dahil sa pag-ibig ng Diyos at tanging sa pag-ibig ng Diyos, kung bakit sa mga sandaling ito, tayo ay may buhay, tayo ay humihinga, at tayo ay umiiral sa mundong ito. Dahil hindi madamot ang Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang mga biyaya at grasya na maraming pagkakataon we do not deserve. Maraming bagay, maraming pangyayari, maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit hindi kasalanan ang tinitignan ng Diyos sa atin. Hindi ang ating kahinaan, hindi ang ating napakaraming pagkukulang, kung hindi ang pag-ibig at kabutihan na mayroon sa ating puso. Kaya nga si Jesus Nazareno ay ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas. Kung si Jesus ang mukha ng awa at pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, kapwa ang Ama at ang Anak ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng kabutihan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, naway lagi nating tatandaan na sa kabila ng ating pagtalikod at pagsuway sa kaniyang mabathalang kalooban, tayo pa mismo ang hinahanap ng Diyos upang magbalik loob. Kung tutuusin na isip nyo ba, pwede naman tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Subalit, sadyang mabuti ang Diyos, hahanapin at hahanapin niya tayo sa kabila ng ating kasalanan at karumihan. Kung tayo ay magbabalik loob, ipapanumbalik niya ang ating nasirang dangal. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong buhay. Lilinisin niya tayo sa ating kasalanan. At tandaan ninyo, ang ating Diyos hindi magdadalawang isip na pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan na ating inaasam. Amen.